Selfie Preview in Tagalog Listening Part 3. Okay guys, nasa part 3 na tayo, kalahati na ng listening task. Dito sa part 3, you will hear a conversation, 6 questions, and then kagaya siya nung task nung part 2. Pero dito naman sa task 3, may similarities din siya dun sa 1, 2, 3. So, guys, yung 1, 2, 3 is a conversation between two people. Lagi yan, lagi, man and woman. Ulitin ko lagi two conversations between man and woman. Tapos, etong part 3 na to, isang section lang din siya katulad nung part 2, pero 6 questions siya. Ngayon, yung usapan nila is about a speaker, yung isa, may specialized knowledge siya or may maa-advise siya na something na makakatulong dun sa isang tao. So ito yung conversation na yun, yung part 3. Speaker has a specialized knowledge na helpful dun sa kabilang tao. Tara guys, puntahan natin tong part 3 na to, i-next lang natin. So, ito, kagaya nung part 1 and 2, merong summary na ganito, instructions. Dito naman, a man is interviewing a woman about perfectionism in the workplace. May summary na sasabihin dito. So, next mo lang, Thanks, Dr. Byrne. ulitin ko lang din, itong bar na to, hindi nyo makikita yan sa exam. Ito lang. So, next natin. Ang haba pala nito is about 2 to 2.5 minutes. Kung kaya nyo hindi mag-take down notes, siguro wag kayo mag-notes. Pero para sure is mag-take down notes kayo. Yung format ng note-taking dito is same lang din ng part 1 and 2. So, yung part 1, 2, and 3, ganito ang formatting niya kasi laging dalawang tao lang ang nag-uusap dyan, man and woman. Hatiin mo lang, maglagay ka ng column para maalam mo kung ay sinabi ng lalaki to ay sinabi ng lalaki. So, tignan natin yung exam. Next lang natin. Question 1. What is the woman's occupation? Next lang natin. Meron kang mga 25 Question seconds 2. para sagutin. 30 seconds. What does the woman say about perfectionists Yan. in her study? Hindi mo makikita tong bar na to. So, next lang. Next. Question 3. Next natin. Next. Question 4. So, makikita nyo yung Question sequencing. 5. Makikita nyo yung sequencing. Question 5. Almost similar siya Question 6. sa task 2. Okay? So, kung ano yung tirada mo doon sa task 2, same lang din ang tirada mo dito sa part 3. Okay? Or kung anong tirada mo sa part 2, yun din tirada mo sa part 3. Huwag kang mag-iiba ng strategy kasi baka malito ka. So, gamitin mo lang again, yung column na ginawa ko na to. Ulitin ko part 1, 2, 3 ng listening. Itong note-taking technique na to, ito ang gamitin mo. Huwag mong isulat sa isang linyang ganun kasi malilito ka. Kailangan at least, ito sa akin, divider. Para lang alam ko, ay sinabi ng lalaki to, ay sinabi ng babae to. Para lang alam ko na ay sinabi niya to. Malinaw, pag nagsagot ako is malalaman ko agad kung sino ang nagsalita nun or sino ang nagsalita based dito sa sinabi niyang question.